Hello, magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH, and thank you for coming over this channel. And before anything else, gusto kong i-request sa inyo to like, share, and subscribe this channel. At kung you have time, visit this channel, and if you want to be notified, just ring the notification bell. Ngayon, this evening, we will be talking about, of course, the same flavor of the month, flavor of the day, flavor of the week, which is the JEA and the bicameral committee report na napaka-controversial. At sa dami na nag-explain dito, mayroong mga expert, mayroong mga commentators, mayroong mga analyst, at mayroon namang mga credible na mga nag-analyze, nag-dissect kung ano ba talaga ang katotohanan, according to them, at sa pangyayaring ito. Ngayon, unti-unting lumilinaw. Pasalamat naman tayo doon sa mga marurunong na sinishare nila yung mga kaalaman nila with regards to this matter. Nalalaman ng ibang tao, ng maraming tao. Pero meron pa rin yung mga ordinary na mga tao on the streets, yung mga nagbinta-binta lang dyan. They are very curious about anong nangyayari, paano ba yan, ano ba yan, ano bang ibig sabihin ng mga bagay na yan. So minsan may nakasalamuha tayong mga ganyan mga tao. I tried my best to explain para maintindihan nila kung ano bang katotohanan dyan sa issue na yan. Kasi ito, budget ng Pilipinas to. Lahat tayo ay involved. Dapat naman. Kasi pera ng mga taong bayan yan na gustong at obligasyon, hindi lang gusto, obligasyon ng gobyerno na ibabalik para sa kabutihan, sa benepisyo ng mamayang Pilipino na nagbibigay ng kanilang mga buwis para mabuo yung budget na yan. So, ang topic ko ngayon, hindi yung with regards to the technicality. Kasi lumabas tong maraming sa kampo ni BBM na sinasabi na fake news daw si PRRD, na nagsinungaling daw. Mismong si PBBM ang nagsasalita na he's lying, it's a lie. Ilang beses niya inulit yan during his interview with the press, ambush interview yun. So yun ang lagi niya, yun ang pinagdiinan niya. He's the former president, President Duterte is lying. I don't know kung mayroon bang nagbigay ng tamang impormasyon kay PBBM. Baka PCO ang nagbibigay o kung sino man. Or, I don't think na intention niya yun sasabihin. Kasi, madiin ang pagkasabi niya na President Duterte is lying. So, yung nagsabi sa kanya, talagang pinalagay sa isip niya. Yun talaga ang sinabi ni President Duterte na ang GAA ay may mga blank na mga amount ng budget sa mga agencies. Sabi pa niya, it's a violation of the Constitution. Malaking paglabag sa batas yan. Hindi pwedeng ibablanko yan. Yan ang sinabi niya. Sa puntong yan, Mr. President, PBBM, pasensya na. Talagang walang presidente, not in the history of the Philippines, na mayroong, sabihin natin, gagong presidente na hindi ilalagay yung budget dyan sa GAA na yan. Paano ka magkaroon ng pera ang gobyerno mo pag hindi mo ilagay? Common sense lang yan. So, dapat nga hindi na niya sinabi yun na walang presidente. Sino bang presidente na ayaw niya na walang pundo yung yung gobyerno niya, na alam naman niya na yung lahat na pundo na gagastusin niya para sa taon na yan, para sa mga ahensya ng kaniyang pamahalaan, ay galing sa GAA. O ibabakante mo? Talagang
lagyan mo yan ng halaga. Lagyan mo ng amount yung blanco na yan kung may blanco man. So, it's not necessary for him to say that wala pa sa history. Talagang hindi talaga yan pabayaan ng isang presidente na mayroong bakante. Common sense lang yan. O, di ba? Kaya doon sa mga statement ni PBBM, sa press parlance pa yan, na kuryente siya. Meron nagbigay sa kanyang maling impormasyon. Kasi, hindi naman totoo yan ang sinabi ni President Duterte. Kung pakinggan mo yung mga excerpts doon sa interview, doon sa press conference ni President Duterte, wala siyang sinabi ang may bakante o blank na mga amount para doon sa budget ng ahensya. Ang sinabi nila, it's the bicameral committee report, na nagtaka sila na maraming mga bakante, 13 to 14 pages, may mga bakanting mga amount na intended for the agencies. At ngayon lumabas nang pinakita na mayroong report ang BICAM committee, talagang walang pirma, walang mga amount. At yan ay nai-ratify at pinirmahan ng maraming member ng bicameral na mga senador at congressman. Yun ang tanong ngayon. Bakit pumirma sila ng bakante? Lumabas pa nga doon sa mayroong pahiwatig si Senator Ivy na yan at saka si Senator Bato, na yun daw ang reason na hindi sila pumirma dahil napansin nila na yung mga pages na mayroong mga vacant or blank na mga amount ng budget. So, ang nire-refer ni President Duterte is the bicameral committee report kasi yun ang napansin, na discovery ni Sid Ungab, ni Congressman Sid Ungab, na nang tiningnan niya kasi mayroong hindi nag-reconcile na amount yung sa National Irrigation Administration Authority o Administration, dahil yung unang presentation kanyang biglang bumaba yung amount. Kaya yan ang out of curiosity, bakit ganito biglang bumaba dito sa GAA. Kaya nga binalikan niya yung bicameral committee report. Doon niya na discovery na marami palang bakanting mga blank na mga amount na dapat intended for the agency concerned. So, yung sinabi ni PBBM, totoo, hindi siya nagsinungaling. Mali lang yung nakuha niyang information. Tama, he is not lying. Hindi siya nagsinungaling sa sinabi niya. Dahil tama naman yung sinabi niya na dapat hindi mabakante. Kung ikaw, by common sense ka na presidente, bakit di mabakante mo yan? Di ba? Oh. Ngayon, si President Duterte, tama ba yung sinabi? Tama. So hindi nagsisinungaling, walang fake news doon. Saan ang fake news doon? Tama silang dalawa eh. Oh. Tama silang dalawa sa kanilang mga statement ng itong bicameral kay PARD, bicameral committee report, ay maraming blank na mga amount sa budget based doon sa na-discovery ng kanyang katiwala-tiwalang dating appropriations committee chairman na si Isidro Ungab, si Congressman Ungab. Marami nagsabi na hindi questionably ang pagiging expert ni Sid Ungab, dahil ito pala sa kapanahunan pala ng kay Pinoy noon, ang presidente na si Sonny Belmonte ang Speaker of Congress, nagiging Ways and Means chairman, committee chairman. Siya ang isa sa nagpasa o principal author doon sa syntaxes. Yung syntaxes kasi mga sweetened beverages, alcoholic
alcoholic drinks, mga ganon na pinatawan ng taxes, lahat na malilikom dyan para doon sa PhilHealth. Diba? Sa UHL, yung Universal Health Law. O yun, isa siya. O siya yata ang principal author. I'm not sure. So, unquestionable ang kanyang knowledge about sa budget. So, ibig sabihin, si President Duterte, walang kasinungalingan na sinabi. Tama ang sinabi. Si BBM, tama rin. Ang problema kay BBM, mali ang information na nasagap niya. Ulitin ko, sa press parlance pa yan na kuryente si BBM. Mali. I don't think na intended yun na mali. Kasi, ang pagkakamali rin doon, nag-react ka, knee-jerk reaction. React ka agad. Ganon din si Bersamin. Si Bersamin na unang nagsalita. Tama rin naman ang sinasabi ni Justice Bersamin. Pero, mali ang premise niya dahil ang pinatungkulan ni PRD, hindi ang GAA, hindi ang General Appropriations Act. Ang pinatungkulan niya, yung bicameral committee report. Di ba? So, nakita na rin yun. So, ngayon, nung tiningnan, sabi ni PBBM, tingnan niyo yung website ng DBM para makita ninyo. Wala kaming time na mag-isa-isahin yung 4,000 pages. Ganon. Bakit ikaw ba mag-isa-isa niyan kung ang dami mong tao dyan? Ngayon, ang tanong dyan, meron bang tinatago ang presidente natin? Bakit? Nang pinasa sa kanila yung bicameral committee report, may signature na yung mga senators na member ng bicameral committee at mga congressman. Maraming bakante, maraming blank na mga budget amount. Paano nangyari pagdating sa Malacanang meron na? Doon sa DBM merong nakalagay na. Sinong naglalagay? At yan ay bawal sa batas. Kasi ang dapat magdesisyon kung anong ibibigay na budget sa bawat ahensya, ang Kongreso lamang. Ang Kongreso, ang lower house. Hindi nga ang upper house, ang Senate. Kasi sila ang marami. So, ang nangyayari, ang tanong ngayon, sinong may tinatagong sikreto? Kung sino ba ang naglaan, naglagay, nagsulat ng amount? Sinong nagdesisyon? Paano mangyari yan pagdating sa DBM? Sa website meron ng amount. Paano nangyari yan? Na maraming kopya. Kasi binibigyan ng final copy yung mga congressman sa senator. Na maraming senator at na alam nila na maraming vacant or blank na mga budget amount. So ngayon ang tanong ko, hindi na yung sinungaling si BBM, nagsinungaling si President Duterte. Kung hindi, sino ang may tinatagong sikreto na malaking paglabag sa batas dahil nakastipulate sa ating konstitusyon na yan ay malaking violation ng ginagawa ninyo. Sabi pa nga ni President Duterte nung nakaraang press conference niya, that's forgery and violation talaga sa batas ang ginagawa na pwede kang makulong. At kung yan ay ito lang kung sakali in the long run malalaman na may involvement ng executive department, pwedeng ground for impeachment yan sa ating Pangulo. Yan ang katotohanan dyan. Kasi hindi ma-deny galing sa vacant o blank. Pagdating doon, meron na. Ibig sabihin, yung multo, yung mga white lady sa Malacanang naglagay o nagsulat o nagtala
ng mga amount sa mga budget na yan. Sabi ng iba, hindi white lady. Yung ano daw, ibang lady ang naglalagay dyan. So, makikita natin na mayroong hocus-pocus na nangyari. At mahirap naman sabihin. Sabihin mo si PRD na naman kasi lahat ng mga bagay na mayroong problema, lagi niyong dinidiin si PRD. Matagal na hindi presidente si PRD. Walang ibang mayroong kapangyarihan na gagawin yan. Kung hindi ang presidente, ito diretsuhan lang, presidente o ang Speaker of the House. Or both. Di ba? O sa totoo lang, sino bang department head ang basta nalang maglalagay dyan? Maglalagay ng amount. Kung hindi yan ipahintulot ng Pangulo o Speaker of the House or sila nag-usap. Kaya iba sabi, bakit nagkaroon? Ba't tayo nalang nyo diretsuhin? Sila ang involved dyan eh. Di natin alam. Bakit pumayag yung mga congressman na alam naman nila na blank? Pati yung mga senator, I don't know. Hindi ko alam bakit pumayag sila. Di ba yung kataksilan ng ginagawa nila? Or meron mga, I don't know kung paano sabihin. Kasi may mga senator naman doon na sa tingin ko hindi mo kayang, hindi mo maakit sa pera dahil sobrang yaman na nga eh. I don't know kung anong what we call what deal. Anong deal ang meron? Bakit pumayag sila sa ganyang sitwasyon na pipirma sila sa isang blank na report na yun ang basihan ng isang batas patungkol sa budget ng Pilipinas. So, wala pa kasing, I've been scanning, I've been browsing mga news sites locally. Wala pa akong narinig or nabasa na response ng mga senator that are concerned, who have signed, mga congressman who have signed the committee report. Wala pa eh. Siguro nag-iisip pa sila paano nila sanggain yan. Dahil napakabigat na kaso yan. At whatever, kung ano mang kahantungan diyan sa kaso na yan, kung magkaroon man ng kaso sa Supreme Court, which involved doon sa mga talagang gumawa ng pag-fill up ng mga vacant, laging vacant lang naisip ko eh, yung mga blank na mga budget amounts. Hindi natin alam kung anong mga repercussions o mga parusa na may pataw ng ating Supreme Court, or mayroong magsampa ng kaso, kung mayroong solid na ebidensya regarding sa mga signatories na pumirma dyan. I don't know kung paano hahantong yung mga kaso na yan. But definitely, pagtataksil talaga sa bayan na ginawa nila. Yung ang sabi ng iba, sabi ko rin nung nakaraang vlog ko, na hindi na kontento sa mga defunding ng mga pundo, o defunding pundo ng napakaraming ahensya na dapat mo namang punduhan. Hanggang dito, hanggang sa kadululuhan, maging batas na lang, hinabol pa na sila ang maglagay ng halaga. Sigurado yung tinaasan. At sigurado ako nakaparking lang yung mga amount na yan. Hinahabol nila. Sobra pa sa insertions yung ginagawa. Super insertion yan. Sipin mo, hinabol pa sa kadululuhan. Harap-harapan. O ganyang kagarapal yan na form of corruption. At malungkot, maraming mga pangalan na na-involve ng mga senators. I don't know paano nila i-explain ang kanilang pagpirma dyan sa bicameral committee report, kung paano. Ganyan ang nangyari. So, si BBM hindi nagsinungaling, pero may tinatagong
sikreto na hindi natin alam. Mahirap na magparatang kung wala tayong nakikitang merong nagpapahayag na sila talaga nakaalam na merong tinatago. Pag in the course of time, the truth will come out. Mahirap pigilan yan yung lalo na yan, it involves billions of worth of funds. Talagang ilalabas din ang katotohanan dyan. Especially the elections are coming and a lot of issue will be out in the open in favor or not in favor of a certain candidate. Yan, kung it will be found out na talagang sabotahe na yan, I mean that's intended para form of corruption na napakagarapal, that will be a minus point doon sa administration. At siguradong maapektuhan yung kanilang mga kandidato kung ano mang posisyon yan. So, hindi lang yung ibang mga negative na mga pangyayari noon ang maipukul sa kanila. Nadagdagan pa nito. Nadagdagan pa. So, paano na lang yun? Diba? So, papasalamat tayo na siguro talagang bigay ng Panginoon na talagang mabuyang yang ito at may isang tao na makadiscovery sa ganyang kabalastugan ng ginawa ng administrasyon. Marami we have to thank a lot sa natin, sa Panginoon natin na binigyan tayo ng ganitong mga pangyayari na hindi natin nakalain na magbigay ng lalong negative reaction sa mga tao sa pamamahala ng present administration ni PBBM. So ito, ongoing pa rin, marami pa rin argument with regards to dito nga sa issue na to. At sa totoo lang, ang daming issue talaga ngayon. Ang daming mga hindi ko malaman, parang ramdam na rin natin na something big is coming. At ngayong January 25, actually hindi naman tayo kasama doon sa nag-organize ng mag-o-organize pa. Up to now, parang this is not a solid confirmation na magkaroon ng rally by January 25. And this is a very big rally, gigantic rally na maalpasan pa yung unang rally nung January 13. So, tabayan na natin at kung gusto nating sumama ulit, kung if there is a formal declaration of the date, if the date are set by the organizer, pwede tayong sasama. And the estimate kasi hindi lang isang sikta ang sasama nito, hindi lang INC. Malamang mga evangelical churches, Protestant churches, and of course QGC, kasama naman yan lagi. And of course, yung mga supporter ni VP Sara, talagang kasama. Mga TDS, kasama yan. Hindi yan mawawala sa mga ganyan. And I don't know kung anong protocol at saka anong tagline. Baka ibang tagline na yan. Baka hindi na for peace. Baka iba na. Hindi na, ayaw natin pangunahan yung Iglesia ni Cristo. Kung ano bang slogan nila for that upcoming big rally na yan, hantayin lang natin and mag-antabay tayo at handa tayong sumama anytime kung magkaroon na ng final information about the rally, the upcoming rally. So, ulitin ko itong topic natin, si PBBM
hindi naman nagsisinungaling. Totoo naman yung sinabi niya. Si PRD lalo nang hindi. Napaka-imposible magsinungaling yan si President Duterte. At magaling yan na strategist sa politika. Bago yan kikilos, alam niya, itong pangyayaring ito, ipit na ipit si PBBM dito. Kahit si Bersamin, naipit siya sa mga statement niya. Kasi lumabas na hindi nila alam kung ano bang talagang sinabi ni PRD. Pero napaka mautak ni President Duterte. At ang pagkakamali nila, nag-react agad. So, parang pain talaga, pinainan siya. So, ngayon, kinagat nila yun. Sira sila ngayon. Kahit na anong depensa ng mga trolls at mga vlogger ng galing sa ano nila, troll farm nila, wala eh. Kasi hindi nila sa argument kasi, hindi nila mapaliwanag. Bakit? Yan ang sinabi. Yan ang sinabi na hindi naman tungkol doon sa ibig ipahiwatig ni President Duterte. So, wala nagsinungaling sa kanila, pero isa sa kanila, at sigurado akong hindi yan si PRD, kung hindi si PBB, mayroong tinatagong sekreto tungkol sa transaksyon na yan with regards to the blank amount ng budget sa mga agencies. So, antabayan lang natin ano mga further development, kasi sigurado magkaroon pa ng more development itong pangyayaring ito bukas o sa sunod na araw. I don't know kung saan ito magtapos, and hopefully this will be a positive outcome para naman sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. So with this, magandang gabi sa inyong lahat. Good evening to everyone, sa mga subscribers natin, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe. This is Justin Talk News PH. Dito kasi sa channel ko, we talk updated political issues and events that are happening in our country. And I'm giving you some information about what is happening as this moment, inauguration ni President Trump, and kanina pa yata nagsimula ang outtaking niya. So kasi itong mga international issues na to, this will greatly affect sa bayan natin, Pilipinas, lalo na sabi nila na until now we're still a colony of the US. At ang isang pinaka striking development yan, si Marco Rubio, ang Secretary of State ng US Department paano yung sabihin, State Department ng US na pinili ni President Trump, at si Robert Kennedy Jr. ang nagiging Health Secretary. So with this, maraming salamat sa pagbisita nyo dito, and I hope you will continue supporting this channel and patronizing this channel by just clicking subscribe and like and sharing this to your friends. Maraming salamat po, at good evening sa inyong lahat. Thank you.